build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Okay, next. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. Lord, may you bless this last session, and may you bless each and every heart. We pray, Lord, open the floodgates of heaven, and let your Spirit move freely, let your Spirit move mightily in our midst. We give you glory and praise in Jesus' name. Everybody say, Amen, Amen. So sige, tuloy natin. They were in the region of Caesarea Philippi. Ayan po yun. Okay? Picturean nyo na lang. Sa pag-i-interpret ng Bible, it's very important to note places. Kasi ang mga places, may meaning yan. At may relevance yan. So itong revelation ni Jesus na you are the Christ, the Son of the living God. Tama ka, Peter. It happened in Caesarea Philippi. Anong kinalaman ng Caesarea Philippi sa topic natin ngayon na spiritual warfare? Nandyan po. Caesarea Philippi was a Gentile town at the southern edge of Mount Hermon. Everybody say Mount Hermon. Ang bayan po ng Israel, ang pinaka-north niya is Mount Hermon. Okay? Sa Pilipinas, ano pinaka-norte natin? Batanes. Kaya nga mula Batanes hanggang kung saan man. Okay? That's the northernmost part. At ang Caesarea Philippi nandun sa pinaka-north. Okay? Nasa southern slope siya sa baba ng Mount Hermon. Its Greek name was Panias. Everybody say Panias. Ayan na po. Diyan na papasok ang spiritual warfare. Because it was to honor the Greek god Pan. Everybody say Pan. Okay? In a cave, merong isang malaking kuweba doon. Cave, asan ba yun? A cave was there that was turned into a shrine. Ginawa siyang templo ng Greek god na si Pan. Okay, tingnan natin yung sunod na slide. Sino ba yung Pan na yan pinag-uusapan? Ayan. Yan yung Diyos na sinasamba sa Caesarea Philippi. Okay? Siya po ay kalahating tao, kalahating kambing. Pan is the God of fields, forests, mountains, flocks, and shepherds. Alam ni Jesus yun. Kasi nung panahon niya, pag ikaw ay turista o ikaw ay bisita, pag pumunta ka ng Caesarea Philippi, nandun yung mananamba ni Pan. Okay, it's common knowledge. Pero ang tanong, bakit sa dami-dami ng lugar, doon pinili ni Jesus i-reveal na siya ang Messiah? Nakaintindihan nyo ba? Why not go to Bethlehem? Why not go to Nazareth? Why not go to Galilee? Bakit kinakailangan pumunta pa siya sa pinaka-north? Napakalayo nun. And actually, Mount Hermon is in present-day Syria. Nasa Syria na yan, wala na sa Israel. Di ba? Parang yung kanina, yung Ephesus, nasa modern-day Turkey. Bakit, Lord? Ba't hindi na lang tayo sa Bethlehem? Sana doon mo na lang i-reveal kung sino ka. Sana pumunta na lang tayo Capernaum o sa Bethesda. Pero Jesus chose to go to a Gentile pagan town at doon niya dineclare, I am the Christ, I am the Messiah. Sabihin mo siya, katabi si Jesus, intentional. Walang aksidente kay Jesus, alam niyo ba yun? Kaya nung pumunta siya sa Caesarea Philippi, pero alam niya sinasamba si Pan doon, he was driving home a point. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. So the Greek adjective, panikos, everyone say panikos, was used to describe the fear that Pan was thought to cause. Diyan po galing ang salitang panic. Sino dito nagpanic attack na? Yang salitang panic ay galing kay Pan. Kasi pag siya natutulog at inistorbo mo siya, sisigaw siya ng malakas at yung makakarinig mong kanyang sigaw, magkakaroon ng fear. Doon galing yung panic. So may context na tayo. Okay? Itong lugar na to, si Caesarea Philippi, hindi siya religious place na maganda. It's not a positive place. Ang tawag natin sa spiritual warfare dito, kargado. Isang lugar na kargado, demonically heavy. Sino dito nakapunta na sa isang lugar na kargado? Talalanin kanina yung tumaas yung balahibo. A spirit glided past my face and the hair on my body stood on edge. Punta ka dyan, okay? Sana magkaroon tayo ng Israel tour balang araw. Mas pasyal tayo dyan. Okay?
So, anyways, tuloy natin. So, tatlong bagay ang gusto kong i-share sa story. Doon sa sermon ko, 4. Pero maiksi yung time, gagawin ko na lang 3. Okay? So, doon sa story nagtanong, who do people say I am? Who do you say I am? So, first is divine revelation. Okay? Hindi malalaman ni Peter kung sino talaga si Jesus kung walang revelation from God. And in the same way, kahit anong share natin ng gospel, kahit bigyan mo pa yan ng verses araw-araw, kung yung taong sinishare mo walang revelation from God, that person will not know Jesus. We need divine revelation. Hindi nakikilala si Lord sa pagbabasa lang ng libro o pakikinig. We need God to touch us, touch our spiritual eyes, our minds, touch our hearts, at oo nga Lord, ikaw pala ang tagapagligtas. You are the way, you are the truth, you are the life. Without revelation, we cannot know Jesus. Amen? May sinira na ba kayo na parang kahit anong share mo, tapos feeling mo ang linaw-linaw ng pagkakashare mo, pero hindi pa rin niya maintindihan yung gospel? Diba? Kasi wala pang revelation. We need revelation dahil ang sabi ng 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers. Si Satan, ang trabaho niya ay bulagin yung mata ng mga hindi nananampalataya. So, Peter had a divine revelation. Kaya niya nakilala si Jesus. Okay? Yung salitang, you are the Christ, the Son of the living God. You are blessed, sabi niya, because this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Everybody say revealed. Balik natin lang isang slide. Sabihin nila lahat, revealed. Yung salitang revealed is apocalypto in Greek. Ang ibig sabihin doon is to know something that you did not know before. So, ibig sabihin, dito palang nakilala ni Peter si Jesus as the Messiah. Matagal na siyang kasama sa ministry. Matagal na siya nakakakita ng himala. Matagal na siya nakakarinig ng turo. Pero diyan pa lang niya nakilala kasi this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Everybody say revelation. Pastor, anong kinalaman niyang revelation sa spiritual warfare? Sa spiritual warfare po, napakadali ng prayer kung bibigyan ka ni Lord ng revelation kung ano yung dapat ipag-pray. Inan ko ba? Minsan tatanong mo, kapatid, ano ba yung problema? Hindi ko nga po alam eh. Biglang mag-pray ka, Lord, i-reveal mo naman ano yung problema. Naalala ko, nag-speak ako sa Pampanga. Hindi, mga 200 yung tao doon. Wednesday yun eh, Wednesday service nila. Sabi ko, sige, lahat ng mga gusto magpa-pray, lapit kayo sa harap, magpe-pray ko kayo. Dami lumapit. Siguro out of 200, siguro mga 120, 130, naglapitan sa harap. May naiwan sa likod, babae. Tapos yung pag-pray ko na yung nasa harapan ko, sabi ni Lord, stop. Sabi ko, Lord, bakit? Huwag mo muna pag-pray ang lumapit. Sabi ko, Lord, kaya nga lumapit eh. Kasi gusto magpa-pray. Sabi ni Lord, unahin mo yung babae sa likod. Sabi ko, Lord, hindi lumapit. Baka ayaw magpa-pray. Sabi niya, puntahan mo. Kung nakita ko yung babae sa likod, para siya ka rin nonchalant. Parang walang pakialaman ng nalulak siya. Parang chill-chill lang. Parang hindi seryoso. Biglang sabi ni Lord, pag-pray mo yan, mukhang okay-okay yan, pero sugat-sugat yan. Sabi ko, Lord, bakit? Hiniwalayan siya ng boyfriend niya. That night, dumating siya na may spirit of heaviness. Mabigat ang damdamin niya. In fact, gusto na niya, sabi niya, Lord, aattend lang ako ngayong gabi, pero pagkatapos ng service, bibitaw na ako. Minsan nakakalungkot mo, binrake lang ng boyfriend o girlfriend, bibitaw na rin ngayon. Hindi mo kasi yung katabi, kapatid, wag ganon. Wag tayong ganon. Okay? Wag ganon. Wag ganon. Okay? Anyways, sabi ko, Lord, totoo? Yun ba yung pinagdadaanan niya? Sabi ni Lord, oo. Hindi ko kilala yung babae, first time ko na siya nakita. Pero may spirit of heaviness. Hindi sinabi ko, sis, hindi kita kilala. Pero isa lang bagay gusto ko sabihin sa'yo. Kahit iniwan ka niya, hindi ko kasi kilala yung boyfriend eh, kaya niya. Kahit iniwan ka niya, si Lord never come to iwan. Hagul-gul yung babae.
Iyak siya, iyak na deliverance. Yung spirit of heaviness nawala. Tapos after 2 years, na-invite ulit ako sa Pampanga. Sabi niya, Kuya Allen. Sabi ko, ano yun? 2 years ago, pinag-pray mo ako. Sabi ko, ano nangyari? Hindi ko na maalala eh. Natangin mo na pinag-pray ko. Sabi niya, that night, pag-quit na ako sa faith, tatalikod na ako kay Lord at bibitawan ko na yung ministry ko. Nagbulat ako dahil may lumapit at alam kung ano yung pinagdadaanan ko. Si Lord buhay. At ang revelation ay napakalaking tulong sa spiritual warfare, sa deliverance, at sa breaking of curses. Kaya ang importante nito, lagi kang makikinig kay Lord. Amen po ba? Pwede na ba hawakan yung dalawang tenga ninyo? Lord, I pray for ears that will hear your voice. Lord, tanggalin mo ang spiritual deafness that all of us will be able to hear the voice of our Good Shepherd. Thank you, Lord. Palagpakan natin si Lord. Sige, Mark, tuloy natin. I-forward natin. So, everybody say, divine revelation. Okay? So, nagkaroon si Peter ng divine revelation. Ang tawag natin doon, revelation knowledge. Okay? You are the Christ, the Son of the living God. Yun yung knowledge niya that came through revelation. Now, ano sabi ni Jesus? Blessed are you. Sabi natin, Makarios. Pero lalaki dito, Makarios pangalan. Okay? So, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. Tandaan nyo to. Every time makaka-receive kayo ng revelation kay Lord, blessing yun. Hindi lahat ng blessing material na bagay. Tandaan natin yan. Ang mga narinig natin kay Lord, ang mga pinapakita niya sa atin, lahat yan blessing. Every revelation, di ba sabi na every blessing is a blessing. Palitan natin yan. Sa conference natin ngayon, tandaan mo, every revelation is a blessing. Kwento. Nag-vacation kami ng wife ko, Boracay. Kami, sarap, beach, yes, swimming sa buhangin. Hindi po kasi ako marunong lumangoy, kaya ako nag-swimming sa buhangin. Tumawag yung sa branch nila. Sabi ko, ano ba yan? Nasa family vacation tayo. Kamatawag yung branch. Mami, nag-withdraw 2 million. 2 million. Sabi, ano problema? Kompleto ko lahat ng documents naman. Kaya lang, sabi niya, naramdaman niya parang ini-impress ni Lord. Hindi okay yan. Sabi niya, double check. Ma'am, kompleto po. Sabi niya, hindi. Ganyan. Well, to cut the story short, scammer. Kompleto ng document, pero scammer. To cut the story short, may mga nakaabang na ng pulis, bago paglabas ng babae, arestado siya. Galing, di ba? May revelation siya eh. Kahit may papeles, hindi totoo yun. Scammer yun. Hallelujah! Palagpakan natin si Lord. Lahat ng revelation na binibigay ni Lord sa atin, yan ay pagpapala. So the moment you ignore a revelation, you are ignoring a blessing. Tandaan mo yan. When you ignore a revelation from God, you are ignoring a blessing from God. Yung sa Nagcarlan, natin nagturo ako ng hearing God's voice. Kuya Dennis, nandito ka ba? Nandito mas Kuya Dennis? Sino yung bisita ninyo dati, yung tricycle driver? Kung tayo pa lang doon, wala pang Rizal Nagcarlan pa lang. Yung tricycle driver siya, so may invite si Kuya Dennis na tricycle driver, umatin. Nagturo ako how to hear God. Yung tricycle driver natutong makinig kay Lord. Nakwento ko na to, Sunday service. Okay? Pagkatapos ng conference, di umalis na. Mamangahoy siya. Kasi doon sila nagluluto, kailangan ng panggatong na kahoy. Di na pupunta na siya sa bukid para kumuha ng panggatong. Narinig niya si Lord, kasi umulan yun eh. Umulan yung panahon na yun. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, ibaba mo yung pantalon mo. Sabi niya, Lord, kakaulan lang maputik yung bukid. Kaya tiniklop ko yung maong ko para pagpunta sa bukid, hindi maputikan yung maong. Sabi ni Lord sa kanya, natuto ng prophetic eh. Sabi ni Lord sa kanya, ibaba mo yung pantalon mo. Eh Lord, napuputikan niya, baba mo yung pantalon mo. So binaba niya, nakatiklop, binaba niya yung pants. Ayan na, nakakuha siya ng mga kahoy, kumuha ng itak. No, nakaporma na siya.
tinataga niya yung mga kahoy. Pagtaga niya, dahil basa yung kahoy, dumulas yung itak. Dumulas yung itak, tumama dito sa binti niya. Kaya lang dahil nakababa yung pantalon, nag-slide lang yung itak. Kaya isipin mo kung hindi siya sumunod kay Lord, ano nangyari sa calf muscles niya? Bakit nahulog? Every revelation is a gift from God. Obey. Respond to what God has revealed. So, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. Gusto nyo next year may prophetic conference tayo? Okay, last year wala eh. Okay, wala. Na-hospital lang ako eh. Okay, tuloy natin. Next slide na. Makarios means supremely blessed. Wow, grabe! Hindi ka lang pala blessed tayo, di ba, church? So blessed. Makarios, matindi. Supremely. Parang wala nang mas mataas pa doon. Supremely blessed. It means to be good, in a position of favor. Pinoposition mo ang sarili mo para sa sunod na favor ni Lord. Sino dito gusto mo sunod na favor? Gusto mo? O, ano gusto nyo? Sunod na curses. Okay? Ayan yun. Pangatlo, pag sinabing blessed, happy. Happy feelings. Kaya ang mga tao na blessed, tingnan nyo masaya. Ang katabi mo ba masaya? Tagal naman magsalita nito. Kalibong pastor na. Sa uwi ka na dapat eh. Masaya ba kayo? Okay. So, yung una-una, divine revelation. Noong unang beses ako nag-speak sa Rizal. Asa na dito yung mga taga-Rizal? Kaway naman kayo dyan. Dati po, di ba nag-speak ako doon sa sa tawag nila, balutan. Promise po, ang tawag nila balutan. Pagpunta ko, walang balut. Kakainis ko mga to. Bigay sa akin ng false hope. Doon tayo, pastor, sa lang gawain doon sa balutan. So nag-expect ko mag-uwi ako ng balot at pedoy. Pagdating wala mga tinapay. Balutan pala ng tinapay. Yung pinabalo na ako ba? Kainis ko lang. Hindi ko sila kilala. Pagkatapos ng sermon, pinakita sa akin ni Lord, abdominal problem. Sino ba ka nandun nun? Unang service natin. Diba? I-invite ako nun eh. Siguro mga 20 to 30. Sabi ko, Lord, napaka-generic naman ng revelation mo. Bakit? Abdominal problem lang. Alam mo, kahindi-hindi. Diba yung kanto? Oh, thus saith the Lord. The Lord of hosts is His name. Wala eh. Nakalagay lang, abdominal problem. Lord, generic. Sinabi ko na lang. Sabi ni Lord, may mga problema dito sa abdominal. 20 to 30, di ba? Mga nanggalingan lahat. Ni-reveal ni Lord, ni-declare lang, walang prayer. May blessing ang revelation. Okay? Kaya araw-araw, makikinig. Araw-araw, buksan ang mata. Okay? Palapakan na natin si Lord. Yay! Try natin. Ito na sabi ng Luke. Then he turned to his disciples and said privately, "Blessed are the eyes that see what you see. For I tell you that many prophets and kings, okay, they wanted to see what you see, but did not see it. And to hear what you hear, but they did not hear it." Pinagpala kayo may mga revelation. May nakikita kayo na yung mga propeta hindi nakita. At may narinig kayo na pati mga propeta noon, hindi pa nila yan narinig. Lahat ng blessed, palakpakan si Lord. Hallelujah! Wow! Woo! Kaya alam niyo ako natutuwa. Meron pong isang Baptist church. Alam niyo naman ang karamihan ng Baptist church, hindi naman lahat, pero cessationist yan. Right? Ano cessationist sa theology? They don't believe in the spiritual gifts. Okay? Nagturo ako sa isang Baptist church. Alam niyo kung sino unang na-prophesy ko? Yung pastor nila. Tuwan-tuwa siya. Kaya naging kaibigan ko yung pastor eh. Pangalawa na prophesy ko, anak niya. Sabi ko, meron dito, may back injury ka, talagang dumulas ka. Eh siya pumunta ng Switzerland, nag-ski, nadulas sa snow.
So, ang tagal na nung back pain niya, instantly gumaling. Kaya hanggang ngayon, friend ko siya. Okay, friend ko siya, at sa church nila, madalas ako na-invite. Tapos sabi ko, parang meron dito, constipated. Sabi niya, ay pastor, yung anak ko tumakbo. Nung sinabi mo, ano na, mukhang ma-release na. Okay? So sige, tuloy tayo. Hallelujah. Second is divine mission. Una is divine revelation. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man. So, napakalaking bagay na may revelation tayong lahat. So, the second thing is mission. Ito na, 16:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Narinig nyo lang ituro ito? Or nabasa nyo na to? Itatayo ko sa batong ito ang aking iglesia at ang gates, ang pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay. Okay? Ay dalawa akong ginuhitan dyan o hinighlight. On this rock, ano ba yung rock? And the gates of Hades. Ano ba yung gates of Hades? Sige, next slide tayo. May tatlong theory doon sa rock. Sabi, on this rock, I will build my church. So, ang mga Bible scholar, may tatlong pananaw kung ano yung rock. Unang-una sa Catholics, at hindi naman Catholics, marami rin mga born-again Christian na sinasabi yung rock, kung saan itatayo yung church is Peter. Ayan. Some say that Peter is the rock. Bakit? Pwede naman. Kasi ang sabi sa Bible, I think sa Corinthians, that the church of Jesus Christ is built on the foundation of the apostles and the prophets. Okay? Ang mga apostol at propeta, sila yung pundasyon kung saan itinayo ang church. And Peter, ang sabi ni Paul, he was the chief. Okay? The chief apostle. So he represented the other apostles. Okay? So pwede. Pangalawa, ang sabi ng marami, yung rock daw ay yung confession, you are the Christ, the Son of the living God. Yung revelation na yun na ikaw ang Kristo, ikaw lamang ang tagapagligtas, ikaw ang pinili ng Diyos, yun daw yung rock, yung revelation na yun. Malinaw? Pero merong pangatlo, at itong pangatlo na to is not widely taught. Some say that the place, yung Caesarea Philippi, yung kanina, nakita nyo, naalala nyo? That place, Caesarea Philippi, and what it represented is the rock. Bakit? Kasi ang Caesarea Philippi po ay literally bato. Pag nandun ka sa Mount Hermon, sa taas nun, snow yun eh. Yun ang pinakamataas na part ng ancient Israel, Mount Hermon. Kaya nga sabi ng Psalm 133, it's as if the dew of Hermon were falling down on Mount Zion. Kasi it's the highest part of Israel. Bumababa yun. Sa pagbaba nun, nandun siya sa north, sa pagbaba dito, merong flat area, Caesarea Philippi yun. Malapad yun. 100 feet high. At yung lapad niya, 500 feet. So, 100 by 500 na bato. Tignan nyo nga, mukha pang bato. Bato, di ba? Hindi siya lupa. Hindi siya bundok na malupa. Pabato siya. That's Caesarea Philippi. Okay? So, kumbaga, it's what we call sa theology, a double reference. Or in this case, triple reference. Okay? May tinutukoy si Jesus na rock. Okay? Pero yung rock na kung nasaan sila, pwede rin. Naintindihan niyo ba? I just want this to be clear. Okay? So, ayan yung tatlong theory on this rock. It could also represent Caesarea Philippi and the demonic forces, okay, the paganism, the idol worship, na pinili ni Jesus yung lugar na maraming pagsamba sa Diyos-Diyosan at sinabi niya, dito tayo magtatayo. Nakakuha natin? Anong ibig sabihin nun? Maraming Kristiyano ayaw mag-start ng gawain sa mga lugar na, ano na yun? Huwag tayo dito sa Tondo. Ako, maraming mga gang dito sa Tondo. Di ba? Itong Tondo, kargado. Nakakuha niyo yung point? Si Jesus, para sa kanya, it doesn't matter where He wants to build the church. Because wherever He wants to build, He can build. Ganun ka-powerful si Lord. Kung baga sinasabi niya, tignan niyo itong Caesarea Philippi na to, sinasamba si Pan, ang daming mga Diyos-Diyosan, huwag kayong matakot. Kung gusto ko dito magtayo, walang magagawa yan. Nakakuha natin?
Kaya dati sabi ko kay Pastor Hiram, meron pong haunted house sa Las Piñas. For sale. Anong tingin mo, Pastor, kung mabibili ng CSB yun? Okay ba sa'yo? Sabi ni Pastor Hiram, haunted house? Opo. Sobrang kargado po ng lugar. 800 square meters sa Almansa. Hindi mabili-bili. Kasi sobrang kargado. Yung isang dating neighbor natin, kung nakatira siya doon, may puno na mangga, yung bunga hilaw. Sabi niya, ay, hilaw, gusto ko hinog na mangga. Alam niyo yung puno ng mangga, yung upo yung sanga. Pagbaba ng sanga, yung hilaw, hinog na. Sabi ko, ganun po yung kwento ng lugar. Ano po, Pastor? Kung bibilihin po namin, papayag kayo. Dun, CSB Las Piñas. The haunted CSB. Sabi niya, pag may meeting si Lord, why not? It's the same principle. Maraming mga Kristiyano takot mag-church planting sa mga lugar na feeling natin madilim, magulo, kargado ng demonyo, kargado ng masamang espiritu, but the power of Jesus is absolute. Kratos. Naalala niyo yung unang kanina umaga? Dominion. The power to rule. The power to reign. Okay, so next. Ano yung, ayan, Caesarea Philippi's dark side. May dark side ang Caesarea Philippi. Napakagandang lugar pa naman. Merong waterfalls, may stream, may underground river. Kaya lang, sa outside maganda, pero spiritually madilim. Tingnan nyo, it was a Gentile town. Everybody say Bashan. Yang Caesarea Philippi, noong Old Testament, nasa region ng Bashan. Yang Bashan na yan yung lugar ng mga higante. Okay? The last of the remnants of the Rephaim, si Og, king of Bashan. Nabasa niyo na yun? Si Og ay mas malaking lihamak kaysa Goliath. Si Goliath 9 feet lang. Si Og 13 feet yung kama niya. Okay? So yung Caesarea Philippi ay nasa area, nasa region ng Bashan. Pangalawa, it was a place of pagan worship. Hindi lang kakaipan. Noong panahon ni Jesus, wala na kasing Baal worship. Wala na yung Baal worship. Kaya noong panahon ni Jesus, pan worship na lang. Pero noong Old Testament, yung Caesarea Philippi na lugar na yan, sinasamba dyan, si Baal. Pangatlo, it was a place kung saan yung tinatawag na gates of Hades ay pakikita. Yung gates of Hades, hindi pala ito yung pagkakaintindi natin na, yung kapangyarihan ng Diablo, kapangyarihan ng kamatayan. The gates of Hades is a literal place in Caesarea Philippi. Tingnan niyo. Okay? And it was a place full of demonic activity. Isa pang background. Sa Book of Enoch, wala sa Bible ito. Di ba may mga angel na nagrebelde sa Diyos? Ang sabi sa Book of Enoch, yung mga angel na nagrebelde sa Diyos, ay dyan bumaba sa Mount Hermon. Dyan sila naglanding. Kaya kargadong-kargado lang lugar na yan. Okay? Hindi siya neutral ground. Hindi siya magandang lugar. Madilim yung lugar na yan spiritually. Now, tutuloy natin. Ayan yung gates of Hades nasa Caesarea Philippi. In the ancient world, this cave was known as the gates of Hades because of both its depth, napakalalim na kuweba, its depth and the belief that it was the entrance to the underworld. Kita niyo mga tao ang liliit. Diba? Tapos ang laki, para daw siyang bunganga ng impyerno. Kasi nung unang panahon, meron diyang river na sobrang lalim, kaya feeling nila lahat ng mga namamatay, dyan pumunta ang kaluluwa. Double reference. And the gates of Hades shall not prevail. Hindi lang sinasabi ni Jesus na walang power ang demonyo, walang power ang kamatayan. Kung hindi yan lugar na yan, is literally, kung nabubuhay ka nung panahon na yun, alam mo, gates of Hades yan. Common knowledge. Malinaw? Malinaw po? Okay, tawag dyan geographical context. Okay, tuloy natin. Ito po yung gusto ko i-point out sa inyo. Di ba may pangalawa? Divine mission. A mission-oriented person cannot be intimidated. Kung alam mong may mission ka, kahit saan kang ipadala ni Lord, hindi ka matatakot. Amen?
And a purpose-driven person is determined to finish the task. Mission-oriented ka ba, kapatid? Kahit mahirap na yung pinapagawa ni Lord. Kahit yung pinapagawa niya nakakatakot. Tatapusin mo ba yung mission mo? Ano na ba kadami mo? Tatapusin mo ba yung mission mo? Kaya ako, biglang pinalakas ako ni Lord, pinagaling ako ni Lord, di back to mission. Diba? Turo na naman, magpapastor na naman, dalaw na naman sa probinsya, buhay pa eh. O di hanggang buhay, tuloy ang mission. Tuloy ang assignment, walang susuko. Hallelujah, palakpan si Lord eh. So a mission-oriented person cannot be intimidated, and a purpose-driven person is determined to finish the task. Kahit gates of Hades pa yan, kahit Caesarea Philippi pa yung lugar na yan, go, go, go. Sabihin mo kasi yung katabi, kapatid, you will finish the task. Sabihin mo sa kanila, ikaw rin, kapatid, you will finish the task. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, next slide. Tingnan nyo, death could not hold Jesus Christ. Yung Hades, kung hindi mo alam, yung Hades in Hebrew is Sheol. Okay? It is the place of the dead. Kung saan ang mga taong namamatay, mabait man o masama, yung kaluluwa nila, doon pumupunta. Okay? Si Jesus, alam niyo ba, before Jesus, wala pa nakakatakas sa impyerno. Pero siya lang yung unang namatay at muli. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. You have no rival. You have no equal. Yun eh. The gates of Hades cannot prevail. Alam nyo, patayin man ako, hindi mananayin ang kamatayan sa akin. Nabuhay nga siya. On the third day, he rose again. At sabi ni Jesus in John chapter 11, lahat ng mananalig sa Kanya, pagamat mamamatay, huli tayong mabubuhay. Palakpakan naman natin si Lord. Okay? I am the living one. I was dead. And behold, I am alive forevermore. Tingnan nyo nangyari nung napagtagumpayan niya ang Hades. And I hold the keys of death and Hades. Oh. Kanina, sabi ng Hebrews, ang may hawak ng susi ng kamatayan, Diablo. Kasi Jesus namatay, muling nabuhay. Ngayon, siya na may hawak ng susi. Palakpakan na si Lord! Woo! Thank you, Jesus! Oh, Lord! So death could not hold our Lord Jesus Christ, and next, death could not stop the church from advancing and spreading. Ito naman, siguro napanood niyo yung news kay Charlie Kirk. Akala mong makawog na ang Kristiyano tatahimik. Baliktad. Nung napatay si Charlie Kirk, mas madami pa ngayon na nagko-commit kay Lord. Mas madami pa ngayon na nagsisimba at ang revival kumakalat na. Death will not triumph over the church. Kaya pala sabi ni Jesus, the gates of Hades, the realm of the dead, shall not prevail. Kahit patayin man tayo, tuloy ang laban. Patayin man tayo ng kaaway through persecution, patayin man tayo through sickness, the church will keep on advancing. The church will keep on growing. Sabi ni Tertullian, one of the church fathers, the blood of the martyrs is the seed of the church. Hallelujah. Alam niyo ba sa Nigeria, ilang libo na pinapatay ngayon ng mga Kristiyano? Libo-libo. Simula last year hanggang ngayon, may 10,000 Kristiyano na pinapatay. Sa India rin. Pero bakit hindi nila mapigilan ang church sa pagdami at sa paglago? Because the gates of Hades shall not prevail. Alam ba, ano ba natin si Lord? Wow! Sabihin ko kasi yung katabi, you are on the winning side. Mga kapatid, kung pinili mo si Lord, tama ang choice mo. Kung pinili natin si Jesus, tama ang choice natin. Amen. Hallelujah. Okay, lapit na tayo matapos. So, ano yung Caesarea Philippi? Pagan, worship, di ba? Demons, pan, ganyan. Pangit na lugar. Pero sabi ni Jesus, madilim man ang lugar na ito. Upon this rock, I will build my church. Boldness. Kinakailangan dito boldness to be a Christian, to be a church planter, to be a missionary, to share the gospel. Amen?
Hindi po pwede dito yung Kristiyano ka, duduwag-duwag ka. Okay. Tuloy natin. Divine impartation. So, divine revelation, divine mission, and divine impartation. I will give you, in Greek, it's didomi. Okay? Merong isang word na nag-derive dito, it's metadidomi, it means to impart. Okay? Impart. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be loosed in heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Sige, tuloy natin. So the anointing of Jesus, okay, and the authority that Jesus has given us will accomplish the task. Ano yung revelation? You are the Christ. Ano yung Christ? Anointed one. So yung anointing dumadaloy kay Kristo, ayun din yung anointing na dumadaloy sa atin. Amen? Amen! Amen. Hindi kayo convinced na anointed kayo? Amen! Amen! Eh, pastor, buong araw na nangangamointing na. Mamointing po. Eh, bakit ako? Hindi na naman ako nagpalit. Diba? You are the Christ, the Son of the living God. Anointing yun eh. Amen. Tapos sabi, I will give you the keys of the kingdom of heaven. That's authority. So yung anointing, coupled with the authority, we can accomplish anything for the Lord. Amen! Hindi sa sarili natin galing. Tignan nyo ba yung katabi nyo? Magaling yan. Super! Katabi nyo, magaling yan. Magaling ng loko. I rebuke! Ito true story ha, true story. Ako po ang unang worship pastor ng CSD. Okay? So bago ako naging pastor ng isang church, ako po ay worship pastor. Nagtataka ako kung bakit ako pinili ng Pastor Hiram at Ate Lolet na maging worship pastor. Ang problema ko po dalawa. Sa pagkanta, out of tune and out of time. Eh di ba yun ang pagkanta, dapat in tune ka and in time ka. Wala ako noon, kaya dati nagpapakanta ako, napapatalon na ako, yung mga tao, di pa tumatalon eh. Tapos magbaba ako sa lupa, tsaka palang sila. Tatalon, hiya ako. Okay? Kaya tuwan-tuwa ako kanina na nakuha ng mga dancers yung tinuro ko. Tapos pag gano'n yung nangyayari, tumalon ako, ulan tumatalon, pag landing ko, tsaka palang panatatalon dapat. Wala ako sa chair ko, pinipikit na lang ako, kasama tapos yung line-up ko. Di ba? Eh si Ate Lolet na buntis, nanganak kay Fini, yung pangalawa nila. Ano ko nun? Hindi ko alam kung nabutan niyo yung acetate. Yung kanta, nasa projector. Ako yun. Yung projector yung mga kanta. Tapos anong song? Eh wala din ko yun eh. Wala kang alcohol, buburahin mo yung lyrics. Tapos sulat ka ng bagong ano. Yun yung ministry ko dati. Kasi nga, out of tune na si Pastor Allen at out of timing pa. Hindi ko alam kung ano yung nakita nila, pero tingin ko nakikinig sila kay Lord. Siguro yun lang yun eh. Nakinig sila kay Lord, nagkaroon ng revelation, binigyan ako ng assignment. Pastor, ikaw magiging head ng worship. So sabi ko, sige po, ako basta may pinagawa sa akin para kay Lord, hindi ako pakeme. Dapat alam niyo, pag may assignment si Lord sa inyo, go lang. Yes! Diba? Kaya ako kung hindi ka magaling, si Lord bibigyan ka ng kagalingan. Sabi ko, sige po. Eh, nagugulat ako, pag nagpapakanta ako, may mga tao gumagaling. Sabi ko, paano gumagaling yung tao? Wala akong skill. Sa 10 nota, siguro 5 o 6 ang tama. 4 na no? Eh, unang pinakanta ko, this is holy ground. We're standing on holy ground. Gano'n ang kanta, no? Pinakanta ko yun, alam nyo? This is holy ground. We're standing on holy ground. Yung nagigitara, kinakalagot ako. Ano? Store mo ka, nag-worship ako eh. Oh, holy ground. Kuya, umiinto pa lang ako, nakailang chorus ka na. Kaya pala. Yun po ang pinagbulan ko sa worship leading. At hanggang ngayon, nawawala pa rin ako sa timing. Ang hindi ko maintindihan, bakit ba pag nagpapakanta ako, may mga gumagaling? Minsan may nagsabi, siguro pastor, nung nagpapakanta ka, sabi ni Lord, tama na, bababa na ako, ikilos na ako, iinto mo na yan!
church, maghanap kayo ng sintonado. Bababa ang presence ni Lord, kulang kanta pa lang. Sasabihin ni Lord, tama na please. Huwag mo lang tapusin yung line-up mo. Okay. Sige, lapit na tayo matapos. The anointing. Okay, it is the anointing that breaks the yoke. Sa deliverance, hindi yung galing mo. Ang nagpapalaya sa tao, anointing. Amen? Meron ako nakita, ang gagaling kumanta, pero walang anointing. May nakikita ako mga tao, hindi sobrang galing, pero pag nagpakanta, may anointing. Kumbaga, sabog yung lugar with the glory of God. Ako po ba natin? Ano pipiliin mo? Mas maganda pareho. Pero more than the ability, we have the anointing of God. We have the anointing, and aside from that, we have the authority. So, patay dyan na tayo. Gusto lang matapos si Mark eh. Kaya lang matapos eh. Ina-apply ko yung sermon ko kanina. So, ayan, I will give you the keys. Pwede mo ba taas yung kamay mo? Para bang tinatanggal ko lang yung mga susi ng langit. Kapatid, don't think that you are not qualified. You may not be the best. Hindi ka ikaw yung pinakamagaling kumanta o pinakamagaling magturo, but Jesus is giving every person the keys of the kingdom of heaven. Ano man daw ang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. At ano man ang kakalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Just say, Lord, I receive your anointing and your authority. Para si Lord. Next tayo. Jesus was not afraid to build the church on pagan territory. He was not afraid of the principalities and powers of that region of Caesarea Philippi, okay? Because he was the anointed one. And good news, sabi ko siya katabi, good news. Tatuloy ang pinigay sa atin. He has imparted to us His anointing. Pangalawa, His authority to bind and to loose. And number 3, His ability. Alala niyo yung una kanina, the iskus, the kratos, and the dunamis. Binigay sa atin. So kung meron kanyang tatlo na yan, anong hindi natin magagawa para kay Lord? If you have the anointing, if you have the authority and the ability, what can we not do for the kingdom of God? Marami ako mga nakakausap na pastor, Zoom meeting lang, yung pinag-pray gumagaling. Zoom meeting lang yung inaalihan, napapalaya. Zoom meeting lang yung malungkot na oppressed, nagkakaroon ng joy. Zoom meeting lang yun. Kasi ang anointing, makapangyarihan. Okay, Mark, next tayo. So, let me end here. So, I hope you were blessed by today's conference. Okay, papasalamat tayo sa mga bunyahe, nag-spend the whole day. Alam ko, marami kayong pwedeng gawin, marami kayong pwedeng puntahan, but you chose to be here. Okay? The anointing will accomplish the task. The anointing will set you free. Kung hindi ka pa napapag-pray simula kanina o late kang dumating, kaya hindi ka nakaabot sa mga unang session, ano mang dala-dala mong hindi galing kay Lord, papalayain ka niyan. Pangalawa, yung anointing na yan, matapos kang palayain ni Lord, poprotektahan ka at ang pamilya mo. The anointing will cover and protect your mind, your heart, and your life. And finally, the anointing will empower you para kung ano man ang mission natin o assignment natin, magagawa natin para kay Lord. Amen? Sige, tayo lahat. Oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa panahon natin ngayon, ano ba mga Caesarea Philippi na nakikita ninyo? Yung mga lugar na parang nakakatakot magtayo ng church, parang nakakatakot mag-start ang Bible study, kasi alam mo, kargado, huwag ka matakot. Pag doon ka pinapapunta ni Lord. Meron pong isang kwento. Dr. Gedi. Ang apelido niya, alimutan ko na yung pangalan pero Gedi ang apelido niya. Pinapunta siya sa isang